inaasahan, ang kabalikat ng bayan. Handog sa miyembro, serbisyo magkabago. Express. Mabuting araw, Rodel, Mark. Mabuting araw po, sir. Ayan, so I suppose marami tayong participants ngayon coming from the different parts of the country, no? So as I say, for our self-employed members and to other members na who would want to be member of SSS, nasan ka man bahagi ng Pilipinas, konektado tayo, SSS. Now, we will be discussing about the self-employed membership and the benefits that we offer for our self-employed persons. So, let me share my slide first, sir. Sure, Sir Richard. Sige po. Yan. So, nakikita na po yung screen? Yes, Sir Richard, we can see the presentation na po. Okay. So, the topics that we will discuss in this webinar are as follows. First, yung ating coverage for self-employed persons. Sino ba yung mga kinoconsider ng SSS na mga self-employed individuals or self-employed persons? Then, gano'n na ba karami tayo dito sa SSS na nagrehistro na at nagbabayad ng SSS contribution or yung tinatawag nating actively paying self-employed members? Pangalawa, we'll also discuss yung mga benepisyo na maaaring makuha kasama ng mga pribilehiyo na ibinibigay natin para dun sa mga miyembro ng ating SSS bilang self-employed persons. Pangatlo, we'll also discuss yung registration process na mas pinadali natin at mas pinasimple. So we'll find later on gano'n na ba kasimple or gano'n na ba kadali magrehistro bilang self-employed member ng SSS. Then pang-apat, yung ating mga information and educational campaign, ipapakita natin so that malalaman ng ating mga participants ngayon yung mga programs na ino-offer natin sa buong membership ng SSS as well as gano'n na ba tayo ka-accessible. So ano na ba yung mga ino-offer natin na facilities para tulungan natin ng ating mga miyembro patungkol sa kanilang mga concerns or sa kanilang mga benepisyo na gustong i-avail sa SSS. So first is, what is the coverage of self-employed person? So lahat ng self-employed ay covered ng SSS. Ito ay base dun sa latest na batas patungkol sa Social Security, which we call Social Security Act of 2018 or Republic Act 11199. This was signed by former President Rodrigo Roa Duterte on February 7, 2019. So with this law, it defined na ang ating mga self-employed persons are compulsorily covered bilang miyembro ng SSS. Sila yung mga self-employed professionals, pangalawa, yung mga partners and single proprietors ng mga negosyo. Kasama din natin bilang self-employed yung mga actors, actresses, directors, scriptwriters, news correspondent na wala silang employer-employee relationship sa mga media or media companies na kung saan sila nagbibigay ng serbisyo. So ito yung mga tinatawag natin minsan na mga creative industry workers because they provide the creatives. So sila yung nagbibigay ng buhay sa mga programa, sila yung mga nakikita natin bilang artista or nasa likod man ng camera, yung mga ating mga director or scriptwriters. They are covered as well as self-employed. Pang-apat yung ating mga professional athletes bilang mga focus sa pag-iensayo or paglahok sa iba't ibang mga sports events. So kailangan din nila ng proteksyon. So maaring naisip nila ano bang proteksyon yung pwede kong salihan sa SSS. So they will be and they can be covered as self-employed professional ng SSS. Kasama na rito yung kanilang mga coaches, trainers, or yung mga jockeys, maaari ring mapabilang bilang self-employed member ng ating SSS. Pang-apat, pang-lima is yung ating mga farmers and fishermen. Sila yung mga nasa probinsya natin na nagpo-farm or nangingisda.
Pwede rin namang nandito na sila sa urban or nasa city na kasi sa ngayon, it's part of the program na rin ng SSS na i-cover yung mga gumagawa ng kanilang sariling urban farm sa kanilang mga backyard farms, sa mga bahay nila, na yun yung nagiging source of income nila. Yun yung kanilang pinagkukuhanan ng kikitain sa pang-araw-araw. So pwede rin natin silang i-cover bilang self-employed persons. So as defined, ang ating self-employed person, sabi ng Investopedia, any persons who earns a living from any independent pursuit of economic activity. So pwedeng yan yung mga freelancers natin. Sa ngayon, marami tayong mga members or maaaring mga kakatapos lang sa college or hindi nag-aaral pa lamang, nag-engage na sa freelancing activities. At yung tinatawag natin ngayon ng mga gig economy, yung may mga rumaraket or mahasel sa buhay natin. So pwedeng nag-online selling sila, pwede silang gumagawa ng mga videos, nag-edit ng mga videos. So maraming forms of self-employment na maaari natin i-cover. Ang tanong is, pwede ba sila sa SSS? Ang sagot, yes, pwede sila dahil kahit anuman ang hassle mo sa buhay, protektado ka ng SSS. So later on, we will also discuss paano ba yung registration process ng ating mga na-identify na self-employed persons. Sila yung paano ba natin napadali at mas napasimple na yung pagre-rehistro para nang sa gayon makapag-comply sila or makapagpamiyembro sila dito sa atin sa SSS. Moving on to the next slide, ito naman yung ating mga benepisyo na maaaring ibigay sa pagiging miyembro bilang self-employed sa SSS. Sa pinakamababang contribution na 570 per month up to 4,230 per month na contribution, maaari na silang tumanggap ng iba't ibang benepisyo na ibinibigay ng SSS. We'll just provide the overview sa ngayon, but we will discuss it in detail. So meron tayong 8 benepisyo na pwede nilang makuha sa SSS. Una, yung retirement benefit. Ito yung when you reach the age of 60 and with at least meron kang 120 na cover na contribution or na-accumulate na contribution. On the average, ang ating mga pensioners, tumatanggap sila ng 4,941. Now, for disability benefit naman, yung merong at least 36 contribution, on the average, tumatanggap ang ating miyembro ng 4,655. Now, for death benefit, kung sakali man na pumanaw na ang ating miyembro, yung kanyang mga nai-report na beneficiary, maaaring tumanggap ng average of monthly pension na 3,999. Now, for funeral benefit, ito naman yung ibinibigay natin para dun sa gumastos sa pagpapalibing ng ating miyembro. It's a one-time grant na ibinibigay natin kung meron kang at least one contribution. On the average, ang pwede mong matanggap is 22,579. Now, for those members naman na nagkasakit, maaari din silang tumanggap on the average ng 8,589 na lump sum worth of benefit kung sakaling nakapaghulog sila ng at least 3 contribution for the past 12 months. Now, para sa ating mga babaeng miyembro na self-employed, maaari din silang tumanggap on the average ng 39,513 na lump sum benefit. Now, for EC benefit, ito naman yung ating mga benepisyo na ibinibigay kung sakali man na ang kanilang pagkakasakit or pagkadisgrasya or maaring pagkamatay is ang dahilan ay work-connected o may kinalaman sa kanilang pagtatrabaho. So, meron din silang additional benefit na matatanggap mula sa employees' compensation. On the average, ang mga benepisyo na maaari nilang matanggap ay 4,876 for EC death, 6,075 naman for EC disability monthly pension. Meron ding one-time grant of 30,000 for EC funeral benefit and 8,638 naman para sa EC sickness as a lump sum benefit. Now, para sa ating mga pensionado, yung mga ating retiree pensioners,
Maaari rin silang mag-pension loan sa atin. And doon sa mga miyembro naman natin na actively nagbabayad pala ngayon ng kanilang contribution at hindi pa retired, pwede rin silang mag-member loan or salary loan sa SSS. Now, we'll discuss ano ba yung benepisyo na maaari niya matanggap. Unang-una para sa retirement benefit. So, as mentioned, ito yung mga miyembro natin na nakapaghulog ng at least 120 contributions or higit pa. Maaari silang tumanggap ng at least 2,200 na monthly pension at sa ngayon, ang ating retiree pensioner, ang pinakamataas na tinatanggap ng ating retiree pensioner is 19,634. Ibig sabihin, when you contribute now bilang self-employed member, you save for your future. And when you save, we invest, SSS invest your contribution, and then later on, sa ating pagtanda, we prosper because of the monthly pension that we receive from SSS. Bukod pa dyan, every December, merong natatanggap na 13th month pension ng ating mga pensionado, katumbas ng halaga ng kanilang monthly pension. So, it's about time for us na sa simula pa lang ng ating membership, maging active na tayo sa pagbabayad ng ating contribution. Now, sa gayon, later in life, meron tayong maaasahang benepisyo mula sa SSS. Ang ating next naman na benepisyo is disability benefit. Ito yung benepisyo na ibinibigay natin kung sakaling ma-disabled or magkaroon ng disability yung ating mga miyembro. Maaari silang tumanggap ng at least 2,000 na halaga ng benepisyo to a maximum of 18,094 per month, depende po sa kanyang hulog. Dapat yung miyembro natin para makapag-avail ng ganitong monthly pension, meron po siyang at least 36 na contributions or higit pa. Sa ngayon, ang average na tinatanggap ng ating mga disability benefit pensioners 4,655. So not bad, kumbaga malaking tulong na rin ito para sa ating mga miyembro na disable para tustusan ng kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa buhay. Moving on, yung next benefit natin is para naman sa mga miyembro na namatay, para sa kanilang mga naiwan na mga beneficiary, pwedeng yung kanyang asawa, yung kanyang anak, or kung single pa yung member, pwedeng yung kanyang magulang. So sa ngayon, ang minimum monthly pension natin for death benefit ay 2,000 pesos to a maximum na 19,150 pesos. Ito yung tinatanggap ng beneficiary ng isang member every month kung siya yung asawa ng member. So meron tayong mga qualifying conditions na tinitignan para mag-qualify yung ating mga beneficiary for this benefit. On the average, ang tinatanggap ng ating mga death benefit pensioners is 3,999 monthly. Next naman natin is the funeral benefit. Ito naman ang benepisyo na ibinibigay natin sa mga gumasto sa pagpapalibing sa miyembro. From the minimum of 12,000 to a maximum of 60,000, depende sa contribution ng miyembro. Kung may isang contribution lang, maaaring nasa minimum siya, that's 12,000. Or kung meron pang higit na contribution, on the average, pwedeng tumanggap yung nagpalibing or yung gumasta sa pagpapalibing ng 22,579. So, napakadili na rin mag-file ng benepisyo para dito sa funeral benefit. Ginawa na rin nating online yung pagpa-file ng benepisyo para dito. Para sa gayon, mas madali at mas simple yung pag-claim ng mga benepisyo. Susunod is yung ating sickness benefit. Ito naman is para doon sa mga miyembro natin na actively nagbabayad sa ngayon na nagkasakit. For our self-employed, pwedeng magkasakit ka during your self-employment or maaring hindi naman siya related sa iyong ginagawang trabaho. Pwede ka pa rin mag-claim ng SSS sickness benefit. So at least dapat meron kang 3 contribution for the past 12 months
And maaari kang tumanggap ng minimum of 180, depende sa hulog, to a maximum of 72,000 sickness benefit. On the average, ang tinatanggap ng ating mga miyembro na nag-a-avail ng ganitong benepisyo ay 8,589. So, pinasimple na rin natin yung pag-a-avail ng sickness benefit dahil ito pwede nang gawin ng ating mga self-employed members online. Mas madali na yung pagpa-file, mas pinasimple na natin yung pag-upload ng mga dokumento. Moving on, ito namang ating next benefit is para sa ating mga babaeng miyembro na nabuntis at nanganak. So, maaari siyang tumanggap ng at least 3,000 to a maximum of 80,000 pesos maternity benefit na dapat meron siyang at least 3 contribution for the last 12 months. On the average na tinatanggap ng ating mga members sa maternity benefit ay 39,513. Ito ay related dun sa batas ng expanded maternity law na binibigyan natin ng 105 days na maternity leave benefit yung ating mga babaeng miyembro. Next is yung ating employees compensation benefit. Ito yung pinagkaiba ng self-employed membership natin na benepisyo sa ibang membership na katulad ng, let's say, sabihin natin voluntary membership. Ano ba tong voluntary membership? Sila yung mga miyembro natin na dating nagtrabaho or employed members na tumigil na sa pagtatrabaho at gusto magtuloy ng kanilang paghuhulog, pwede silang makover ng SSS bilang voluntary members. However, kung yung ating miyembro naman mayroong sariling pinagkakitaan, ang kanyang dapat na membership type ay self-employed. Bakit namin sinasabi na dapat tama yung kanyang membership type? Dahil may mga benepisyo na ibinibigay natin depende sa kanyang membership type. For this case, for our self-employed members, qualified and coverable sila ng Employees Compensation Program. Ito yung program na ibinibigay ng gobyerno para sa mga miyembro natin na maaring nagkasakit, na-disable or namatay dahil sa kanilang ginagawang trabaho or self-employment. So meron tayong binibigay na easy death benefit, pwede rin easy disability, meron din tayong easy funeral benefit at easy sickness benefit para sa ating mga self-employed members na maaring nagkasakit or nagkaroon ng pagkabalda o pagkamatay because of their self-employment. So, the average ang tatatanggap ng isang miyembro natin for easy sickness is 8,638. Para naman sa mga monthly pension sa easy disability, 6,075. And for easy death pension, 4,876. Now, para naman dun sa gumastos sa pagpapalibing ng miyembro natin, meron din siyang 30,000 na funeral benefit na ibinibigay ng easy para dun sa gumastos sa pagpapalibing ng ating miyembro. Next is yung ating member loan. Ito yung pribilehiyo na binibigay natin sa mga self-employed members natin na naguhulog actively for the past 12 months, yung merong 6 contributions for the past 12 months. And at least sa buong contribution nila, meron silang 36 na contribution. Maaari silang makautang ng at least 3,000 to a maximum of 40,000 pesos. And ang average na salary loan na ibinibigay natin sa ating mga miyembro ay 25,546. Ang pag-file ng salary loan natin is online na. Sinasabi natin na 5 click lang, approve or filed na yung salary loan mo. And then by the next 2 to 3 days is makikredit na din yung iyong salary loan proceeds sa inireport mo or yung ninominate mo na bangko o disbursement account. Next natin is yung pension loan. For our pension loan, ito naman yung mga ibinibigay, yung pribilehiyo na ibinibigay natin para sa ating mga retiree pensioners. So, kung sakaling may biglaan silang pangangailangan, maaari silang umutang ng at least 6,600 to a maximum of 200,000, depende sa kanilang monthly pension.
And then on the average, ang naiutang ng ating mga pension loan pensioners na nangutang under pension loan ay 45,763. Maaaring mag-file ng pension loan online dahil mas pinasimple na natin yung pagpa-file ng ganitong pribilehiyo. 7 clicks lang, approve agad yung pagpa-file ng pension loan. Or kung sakali man na hindi siya makakapag-file online, yung ating mga branches naman ay handang tumulong para sa ating mga pensioners na makapag-file sila online. Now, next ang ating program para sa mga self-employed person is yung Workers Investment Savings Program. So we work now, we hustle now, then we save and contribute for SSS. The SSS invest your contributions, then later on in life we prosper through our monthly pension. Or kung sakali man, yung ating mga may iwan na beneficiary, maaari rin tumanggap ng benepisyo mula dun sa ating isinave na contribution during our lifetime. So for our Provident Fund or WISP program, ito yung mga miyembro natin na naguhulog ng at least 20,000 na monthly salary credit. Maaari na silang ma-cover ng Workers Investment and Savings Program. Later on, papakita natin magkano ba yung pwede ninyong ihulog bilang self-employed members through this program. Next natin is a Voluntary Provident Fund. Ito naman yung WISP Plus. Ibig sabihin, yung ating mga miyembro na gustong maghulog on a voluntary basis, pwede silang mag-contribute to the WISP Plus program na Provident Fund program. So, ang pinakamababang contribution for this WISP Plus is 500 kada bayad. Pwedeng ngayong week, kumita ka ng malaki bilang self-employed, gusto mong magtabi, 500. Then next week naman, kumita ka ng mas malaki at gusto mong mas malaki rin yung itatabi mo under this program, pwede kang maghulog ng at least 1,000. So ito ay voluntary at ang pinakamababang contribution na pwede mo i-contribute dito sa WISP Plus program natin is 500 pesos. Now ito yung sinasabi ko naman na contribution table. Pwedeng maliit siya sa screen ninyo, pero when you have this slide, pag nakuha nyo later on yung copy nitong presentation, ang pinaka-minimum na contribution amount para sa ating mga self-employed member ay 570. 560 para sa SSS program at 10 pesos naman para sa EC program. So wala pa dito yung sinasabi ko na WISP savings ninyo. So for 570 every month, covered ka na at protektado ka na ng SSS. Now, kung titingnan naman natin yung maximum contribution na pwedeng i-contribute ng self-employed member, let's say kumita ng malaki yung ating self-employed for that month, maaari siyang maghulog ng 4,230 for the month. Yung 2,800 doon ay mapupunta sa regular Social Security Program, 30 pesos para sa Employees Compensation Program, at meron na siyang savings dito na 1,400 under the WISP program. So kung titingnan naman natin kung yung pinaka mababang hulog under the WISP program is 2,900. Meron siyang 2,800 para sa SS program, 30 pesos para sa EC, and then 70 pesos para sa WISP. So nandito sa bandang baba ng contribution table yung mga bracket na pwede niyang ihulog under the WISP program. So make sure lang na ang babayaran ninyo for the contribution bilang self-employed, yung kabuuan. Di ka pwedeng magbayad lang nung let's say 30 pesos lang or yung 70 pesos para sa WISP. Kailangan mabayaran mo yung kabuuan. So minimum of 570 to as high of 4,230. Now kung medyo nakakaluwag-luwag naman tayo, let's say for the month at kaya mong maghulog, let's say pwede kang mag-set aside for SSS ng let's say 1,000 per month. Meron tayong contribution na 1,060. Yun yung 1,050 para sa regular SS program at saka EC na 10 pesos. So that's 1,060. So very flexible yung amount ng contribution natin for self-employed provided ano ka pa lang, wala ka pang 55 years old kasi hindi po maaaring mag-contribute ng biglang pagtaas
yung ating mga self-employed members kung nasa 55 years old na po yung edad niya. So early on in life, let's say mga 20 or late 20s, 30s, pwede kang mag-contribute depende sa kinita mo sa buwan na to. Let's say for January, kumita ka ng maganda at malaki-laki, magko-contribute ka ng nasa bracket ng 1,500. Let's say 1,550 yung ihuhulog mo. Now, next month, February, hindi ganun kaganda yung kita. May kinita pa rin, pero hindi ganun kaganda. Pwede ka maghulog ng, let's say, 570 yung minimum. So, yung ating contribution for self-employed, ginawa na nating flexible and aligned dun sa maaring pagbabago-bago ng kita ng ating miyembro, ng ating mga self-employed covered members. Dahil alam naman natin na hindi naman laging malaki ang kinikita ng self-employed members or self-employed persons natin. Depende rin sa kanilang kinikita kada buwan. Maaari silang pumili ng contribution nila na aligned doon sa kinita nila for that month. So, sundan lang natin yung ating pinost na contribution table para nang sa ganun, tama at sakto siya doon sa sinasabing amount ng babayaran. Paalala po para sa ating mga self-employed member, bilang self-employed, ito ay susi sa pinakamabisang proteksyon mula sa SSS. Dahil kayong ating mga miyembro na kumikita na bilang self-employed or sa negosyo na wala, kumbaga, ano tawag natin dito, yung mga informal form of employment, minsan may kita, minsan sakto lang ang kinikita. So, make sure na makapagparehistro po tayo bilang self-employed members. Covered po kasi tayo ng Employees Compensation Program simula noong 2020 dahil ito ay tulad na nabanggit ko, may dagdag na benepisyo kung sakaling maaksidente, magkasakit o madisgrasya during sa paghahanap buhay bilang self-employed person. Next is yung ating coverage bilang self-employed. Paano nga ba mag-register bilang self-employed member ng SSS? Tulad na nasabi ko kanina, mas pinadali at mas pinasimple na natin yung pagre-rehistro bilang self-employed members. Una, para dun sa mga wala pang SS number. Or pangalawa, kung meron ka naman ng SS number pero hindi ka pa rehistrado bilang self-employed, rehistrado ka na bilang self-employed pero hindi ka pa naguhulog, o kaya naman ay nakatag ka bilang voluntary member. Ibig sabihin, mali yung membership type na enrollan mo. Gusto mo mag-convert to self-employed. At saka yung mga miyembro naman na may SS number pero nakatag pa siya as temporary number dahil hindi pa siya nakapag-submit ng dokumento. So una is para dun sa mga wala pang SS number. Para sa mga wala pang SS number at gustong mag-rehistro bilang self-employed member ng SSS, ang ating registration ay ginawa na natin online. Una pa lang sa pagkuha ng SS number, pwede na po kayong magrehistro agad bilang self-employed member. Sa ating SSS website, www.sss.gov.ph, i-click nyo po lamang itong apply for an SS number online. And then magpo-proceed na po kayo sa screen na to na merong step-by-step guide that you will be required to proceed. So, i-start nyo lang po yan dahil sisiguraduhin po natin na tama yung information na isasubmit natin. Then, meron pong ipinapadala ng email. So, bago po tayo mag-start dito sa pagkuha ng SS number o pagre-rehistro bilang self-employed online, dapat meron na po tayong na-create na email address. Pangalawa, dapat na-access po natin yung email address na yon dahil doon po magpapadala ng link ang SSS para ma-proceed or matapos po natin yung registration. So when we proceed to that process, so when we click on the start, so hihingi na po yung inyong pangalan. Pwedeng complete name, kung kompleto po yung pangalan, last, first, and middle name. Pwede rin naman pong yung mga wala pong middle name or may mga miyembro rin po tayo na last name lang or first name lang yung kanilang mga pangalan. So, isa-select nyo lang po yung appropriate na category ng inyong pangalan. So, let's say for complete name, ilagay nyo po yung last name, yung first name, at saka yung middle name, yung buo po na middle name. Kung meron pong junior, senior, suffix,
tapos yung inyo pong birthday, and then followed by your email address. So make sure yung email address po na mailalagay nyo rito, tama po yung spelling. Kasi hindi po makakapag-proceed sa registration kung mali po yung nailagay natin na email address. Kasi pwede nyo sabihin, wala kayong natatanggap na email notification from SSS. Yung pala, pag tinignan po natin sa system, mali po yung nailagay na email address. So very important po na tama po yung ating email address. And then proceed lang po tayo sa security check. And then once pumasa na po tayo sa security check, click na po natin yung submit. Now, for the online application for SS number, may link po na ipapadala sa email address ninyo. So dito po, i-click na po natin yung link. Buksan natin yung email address, yung ating email mailbox. And then i-click po natin yung link para makapag-proceed tayo sa registration bilang self-employed. So makikita na po natin ngayon yung inilagay nating pangalan, birthday. And next is ang ipoprovide na po natin is yung contact information. Yung mobile number, telephone number, pero hindi naman mandatory. And then yung email address is given na. Then ipoprovide lang po natin hanggang sa baba ng form yung mga information na hinihingi. Once matapos po natin yung mga required information, dito na po tayo sa purpose ng registration. So for our self-employed applicants, meron na po siyang drop-down menu na i-click nyo lang po, depende po sa inyo pong form of self-employment. Let's say for example, freelance virtual assistant ka. Ang mga common ngayon na nagiging form of self-employment, mga VAs ang tawag nila. And then meron kang in-estimate na monthly earnings na 10,000. So depending on your monthly earnings, diyan kasi magbe-base ng kung magkano ba monthly yung i-contribute mo sa SSS. So let's say freelance VA ka, 10,000 monthly earnings, then click mo lang yung save. And then magpapakita na siya sa iyo ng SS number. Then nandiyan na yung registration information mo, may transaction number, provided ka na SS number, and then pwede mong i-print and i-download yung personal record. Ito yung form mo na fill upan online. Pwede mo ring i-print and i-download yung SS number slip, itong slip na to na nasa screen. And then pwede mo ring i-print and i-download yung transaction slip. So itong mga downloadable files, pwede mong i-keep or i-save sa yung computer or mobile phone for future reference. And then click mo lang yung done kapag tapos na. So ganun siya kasimple. Punta ka lang sa SS website, apply for SSS online, pilapan mo lang yung mga required information, and then after mong ma-fill up yung required information and maipasa yung security check, bibigyan ka na ng SS number ng SSS and rehistrado ka na rin bilang self-employed member ng SSS. So ito po siya, yung personal record. So pwede nyo po siyang i-keep or kung sakaling kailangan nyo po ng print copy, pwede nyo pong i-print yan. Now, for those members naman na, let's say, registrado na siya bilang, yung ating una is nakapag-register na siya online. Later, di-discuss natin paano naman magbayad. Kasi nagsisimula yung active membership once nakapagbayad na tayo ng contribution sa SSS. Now, for those members na dati nang nagtatrabaho, tapos tumigil sa trabaho, nag-side hustle, nag-freelance virtual assistant siya, nag-online selling, o kaya naman naging video editor siya, o pwede rin yung mga social media influencer natin. Yun na yung naging racket niya sa buhay. Yun na yung naging gig niya. Kumbaga, kung tatawagin natin, yun na yung hustle niya sa buhay. So, magre-register na siya ngayon bilang self-employed. Meron na siyang SS number o kaya naman voluntary member siya pero after niya mapakinggan yung ating eskwela ngayon, nalaman niya na qualified pala ako bilang self-employed. Mali pala, hindi pala dapat ako voluntary member. Kasi ganito yung source of income ko. O kaya naman, nasabi mo sa kakilala mo, after mong umattend dito sa ating eskwela episode 2, nasabi mo, Richard, dapat pala nagsa-self-employed ka kasi nag-online selling ka. Pwede kang mag-register bilang self-employed.
Ang tanong, meron na akong SS number, paano ba magrehistro bilang self-employed? Sa ngayon, ang pagrerehistro bilang self-employed para sa ating mga miyembro na may mga existing SS number na is magpipill up sila ng form, Member Data Change Request. Tawag natin dito is MDCR form para mag-change ng membership type. So yung form, downloadable naman ito online sa ating SSS website. Meron dong forms na icon. Click nyo lang po yun and then i-download nyo po yung MDCR natin. Ito po yung MDCR, yung Member Data Change Request. So mag-change po tayo ng membership type. Fill out nyo lang po yung SS number and other mandatory information. And then dito po sa change of membership type. So from, let's say, galing po siyang voluntary, galing employed, o dati po siyang OFW na bumalik na sa Pilipinas at nagnenegosyo na, dapat self-employed po siya. O kaya naman po, kumuha lang po siya ng SS number dati, tawag po natin doon yung mga prior registrant, pero hindi na nakapagtuloy ng membership nila or di nakapag-contribute. Yung mga non-working spouse natin na umahasel na sa buhay ng pagiging, let's say, online seller. So dati siyang non-working spouse na member, ngayon gusto niya nang magrehistro ng tama bilang self-employed dahil online seller na siya. So pwede natin siyang i-change to self-employed and then ilagay lang natin kung ano po yung source ng ating pinagkakitaan and then kailan po tayo nag-start and then yung monthly earnings. Dito po sa year of profession or business started, let's say nag-start ka since 2022 pero dahil napakinggan or naka-attend kayo ng ating Eskwela webinar, ngayong 2024 ka na mag-rehistro. Don't worry, hindi po natin babayaran yung mula 2022 na contribution. So ngayon lang po na nagre-rehistro ka bilang self-employed, ngayong let's say February or let's say pupunta ka next week, March na, sa SSS para mag-change ng membership. Ngayong March lang po tayo mag-start maghulog. So hindi ho natin sisingilin retroactively yung mga nakaraang buwan or nakaraang taon kung kailan ka nag-start talaga bilang self-employed. So at the time of your registration, doon lang po tayo magsisimulang magbayad. So let's be very clear on that kasi minsan may mga ganung notion na baka singilin ako since pandemic pa ako nag-online selling dahil nga nahinto sa trabaho, nag-shift to online selling. So baka singilin ako since 2020. So hindi po. Ngayong taon lang po, kung ngayon lang po kayong month magpaparehistro, ngayong month po natin sisimulan yung paghuhulog ninyo bilang self-employed. Now, for those members na magsasubmit, so wala na po tayong required documents. So kailangan nyo lang kung ipakita yung inyong ID para naman malaman namin na kayo talaga itong nagpe-present ng change ng membership data from let's say OFW o kaya employed to self-employed. Wala po tayong hihinging proof of your self-employment. Pag sinabi mo dong online seller, hindi po namin nahanapin yung online account ninyo para mapatunayan ninyong online seller ka. Or kapag sinabi nyo po sa branch natin na freelance virtual assistant ako, hindi po namin nahanapin yung saan ka nagbe-virtual assistant, sinong client mo. So wala ho tayong i-require na dokumento. Kaya sinasabi ko po sa simula, paano natin mas pinadali at mas pinasimple yung pagre-rehistro. Dahil wala parang disconnect. Okay, so it seems we have technical problems po while waiting for Sir Richard, no? Mga ka-eskwela, please, if you have any questions po sa atin pong topic on self-employed membership, ilagay nyo lang po sa atin pong chat facility and we'll answer it sa atin pong Q&A portion. So balik ko na po muli kay Sir Richard. Let me reshare my screen, Rodel. Sure, sir.
Yan. So, okay na ba yung screen natin? Nandito na tayo sa protection ng SSS para sa mga self-employed. Yes, sir. We can see it na po. Okay. So, going back, as I was saying, wala na po tayong required na document. So, pumunta po lamang sa pinakamalapit na SSS branch, submit po at yung na-accomplish po natin na member data change request form, and then we'll just decide on the monthly earnings, what to declare, kasi ito po yung magiging basis na magiging monthly contribution. And also, we understand na pwedeng malaki yung kita nyo ngayon and the next month, hindi ganun kalaki. So, meron pong maaaring pagbabago. Hindi naman po yan nakafix. However, kapag nandun na po tayo sa edad na 55 years old para sa ating mga self-employed members, hindi na po pwedeng magbiglang taas ng contribution. So, allowed na lang po tayo based dun sa na-share ko po ng monthly salary credit or yung contribution table ng one step every year. So, let's say nasa bracket po kayo ngayon ng 10,000 monthly salary credit. Gusto nyo po magtaas dahil kumita po kayo ng malaki pero nasa age 55 and above na po kayo. Pwede na lang po kayong umangat ng isang beses. Let's say 10,500 for this year. The next year po, 11,000 na bracket. So, hindi na po pwede yung biglang pagtaas. Pero now na pagka below 55 years old pa lang po kayo, pwede po kayo mag-contribute ng mababa, depende sa kita, kumita ng maganda at malaki, mag-contribute ng mas mataas, mag-contribute sa WISP, pwede po yan. So, yun lang po yung reminder natin para doon sa mga nasa age 55 and above na. Next, yung ating paano na ba magbayad ngayon? So, ito na yung tanong, paano ba magbayad? Nagrehistro na ako, kumuha na ako ng SS number ko online. Nagrehistro na ako sa SSS, nagpa-convert na ako ng membership type, self-employed na ako. Yes. Sa wakas, self-employed na. Now, paano ba magbayad? So, for self-employed members, marami tayong paraan para kumuha nung tinatawag nating PRN or yung Payment Reference Number. So, ito yung kailangan natin para makapagbayad ng contribution. Kasi through this PRN, Payment Reference Number, posted na in real time or agad-agad yung inyong contribution. So, when you pay through the PRN, and then i-verify mo, kita mo na agad na nagre-reflect na ito sa account mo. So, maraming paraan para kumuha ng PRN. Una, pwede kang mag-generate ng PRN through your my.sss account. Later on, papasadahan natin ng konti yung paano ba mag-register sa my.sss. Ito yung SSS online portal. Parang online banking mo. This time, online SSS mo siya. Kasi nandito na yung records mo. Maaari kang mag-transact sa SSS through your my.sss. Maaari kang magpa-appointment kung gusto mong pumunta sa SS branch. Or ito nga, mag-generate ng payment reference number. So through this my.sss account, pwede kang mag-generate ng payment reference number mo na gagamitin mo para makapagbayad sa ating mga collecting partners, sa ating mga mobile apps or mga e-money issuers. So meron tayong mga partners na pwede kayong magbayad. Or kung meron ka namang mobile app, sa mobile app natin, I think nasa based on our latest data, meron na tayong 38.3 million downloads sa mobile app. So, pinakamarami dito yung nag-download sa Huawei, followed by nag-download ng mobile app sa Play Store, Google Play Store, and then yung last yung nasa Apple App Store. So, 38.3 million mobile apps download na po yung nakapag-create nakapag-download and nakapag-register na dito through the mobile app. Next is kung meron naman tayong through SMS, however, meron tong cost, 2.50 pesos per text. So, pwede tayong mag-text SSS. Ito po yung susundin natin na iti-text. So, SSS space, PRN, space your 10-digit number, and then merong pong PIN. So, depende, kailangan nakarehistro na po tayo sa text SSS facility. And then, ano yung date of birth mo, isesend mo yan sa 2600 para mag-provide sa'yo ng reply ng PRN na gagamitin mo. So, ito naman medyo may cost, 250 per text. Meron ding libre, tatawag ka lang sa ating SSS hotline 81455. Bibigyan po tayo ng ating mga agent ng
PRN na nire-request mo. Let's say for the month of March o kaya magbabayad ka ngayon for the month of February 2024. So pwede through the hotline. And then pwede rin naman sa mga various payment collecting partners natin. Meron kasi silang facility na mapag-generate ng PRN bago nila tanggapin yung bayad. Then meron din tayo sa mga ating mga online mobile banking. Meron din po tayong, basta meron na po tayong PRN, pwede na po nating bayaran through the online or mobile banking ng mga banks. So later papakita po natin ano po yung mga partner natin na payment collecting partners. So ito, gamit ang inyong PRN, maaari na kayong magbayad ng contributions over the counter sa mga bangko, mga website ng ating mga bangko, sa mobile app ng ating bank. So yung ating next presenter, yung Union Bank, pwede tayong magbayad ng SSS contribution through that Union Bank mobile app or sa website nila. Provided meron na tayong PRN na naka-ready. Meron tayong mga non-bank collecting partner. Ito yung mga bayad center, EasyPay, o kaya sa SM, meron din na po tayong bayaran dyan. And then meron po tayo sa mobile app, yung Paynet, at saka sa mobile app po natin yung GCash, Maya, and then BPI, meron na po siya. And then sa mismong SSS mobile app, pwede rin po through GCash or through Maya. And then sa SSS website, through the Bileru, yun naman po yung facility na ginagamit. So various collecting partners po para sa ating mga self-employed para mas madali na po yung pagbabayad. So kung mapagawi po kayo sa SM, namamasyal, pwede na po kayo magbayad, or through your mobile app, kung may laman ng yung mga GCash or Maya, pwede na po doon. Sa Shopee Pay, pwede na rin po tayo magbayad ng ating contribution. So, marami na pong options ngayon at para mas maging simple at mas pinadali na po yung pagbabayad ng ating SS contribution bilang self-employed. Next, yung deadline. Very important to kasi pagka na-miss mo yung deadline, hindi mo na po maaaring bayaran yung month or yung quarter ngayon. For our self-employed, voluntary, and non-working spouse member, ang deadline ng kanilang pagbabayad ng contribution is last day of the month following the applicable month or calendar quarter. Ano ibig sabihin nito? Let's say you're paying for January. Dahil nagpo-fall ito sa first quarter, pwede mo itong bayaran until April 30 of this year. Yung let's say magbabayad ka naman, let's say a manner ng payment mo every 3 months or every quarter, January, February, March, na pina-generate mong PRN, pwede mo siyang bayaran hanggang April 30 this year. So ganun po siya. Either bayaran mo siya ng isang buwan, let's say January lang, bayaran mo yung Feb, or bayaran mo yung March. Ang deadline po ng lahat ng month na yon is April 30, 2024. So, pag lumagpas na po kayo doon, hindi na humaaring bayaran. However, kung sakaling yung last day of the month holiday, so maaari po kayong magbayad sa next working day. So, kung sakali naman na you're doing it online through your mobile app, ang ginagamit po natin na time and date is yung Philippine Standard Time po, yung basehan natin. So, maaari kasi sa ibang mga members natin, let's say, nasa abroad, iba po yung time zone po doon. So, ang ginagamit po natin basehan is yung Philippine Standard Time in terms of deadline. So, yun. So, it's very important din po na pag magbabayad tayo, we consider kailan ba yung deadline para hindi po natin ma-miss. Kasi sayang naman dahil hindi na nga po natin maaaring balikan pa yung mga na-miss natin na months. So, we should be able to remember kung kailan yung deadline or kaya naman better magbayad na tayo before the deadline. Now, ito po yung ating SSS website na na-mention po kanina. So, familiar na tayo ngayon na pwede kang kumuha ng SS number online. Dito naman, pwede tayong mag-register o mag-create ng online account sa SSS website or yung tinatawag nating my.sss. So sa my.sss, meron tayong guide na pinro-provide dyan, how to register to my.sss. So download nyo lang po yung step-by-step guide. Meron pong mga mandatory information na ihingin at kukunin po sa inyo through that page
dahil i-encode nyo po siya dun sa ating facility. And then once na makapag-register po kayo, ito po yung mga transactions na pwede nyo na pong gawin. Unang-una nga po yung pag-generate ng PRN for contributions. Pangalawa, kung meron po tayong loan, pwede rin po tayong mag-generate ng loan PRN. And then pwede na po tayong mag-apply ng salary loan. Or kung sakali naman po yung consolidation ng loan para sa may mga delinquent loan accounts. Depende po sa program kung meron po tayong mga areas na declare under calamity and then meron pong offer si SSS, pwede rin po siya mag-file doon ng calamity loan. For ating mga retirees, meron pong pension loan. Then pwede na rin pong mag-file ating mga self-employed members ng sickness benefit through that my.sss account. Sa ating mga female members, may maternity benefit na pwede nyo na rin po i-file online. Unemployment benefit sa mga galing employed, pwede po sila mag-file ng unemployment benefit. Peso Fund, Flexi Fund Enrollment, so ito po ngayon ang tawag na po natin WISP na yung program na ino-offer natin. And then pwede na rin po mag-file ng retirement, funeral, and death benefit online. Now, additional feature na may SS sa laptop mo or sa computer mo dahil pwede mo na rin makita yung contributions mo, ilan na ba yung total na contribution, magkano na yung ilan na at saka magkano na ba yung nahulog mo, yung naiipon mo. Makita mo na rin dito yung loan status kung sakaling nag-file ka ng loan, kasama na yung loan balance. Then if you want to check magkano ba yung magiging monthly pension ko kapag nag-retire ako, meron po siyang benefit eligibility. Kung sakali man na nag-file ka ng claim, meron na rin pong benefit claim status. Next is pwede ka rin mag-set ng branch appointment online kung sakali kailangan talagang pumunta sa branch at may pag-usap sa ating mga member service representatives. Pwede po kayo mag-set ng appointment online. Next is yung request for member data change. Siya ngayon, naka-hold po muna itong functionality na to dahil may ini-improve pa po tayo sa member data change online. So soon, i-roll out po natin ulit ito. And then, meron din po tayong access sa benefit redisbursement. Ito yung mga benepisyo na ibinalik ng bangko or ng mga partners natin sa SSS dahil mali po yung bank account or mali po yung bank account number kaya ibinalik sa SSS. Pwede nyo rin po kasi access yan redisbursement module kung sakaling meron pong benepisyong hindi nyo natanggap dahil nga po mali yung bangko na pinagdepositohan. Ibabalik po yun ng bangko sa SSS, then pwede nyo po i-access yun para ma-redisburse sa tamang bank account information. So prior to that, syempre dapat meron kang in-enroll na disbursement account. So importante din na kung meron na po tayong my.sss account at naghuhulog na tayo, mag-enroll na rin po tayo ng disbursement account kung sakaling meron po kasi tayong loan na i-avail, doon po siya papasok, doon po siya i-credit. Kung meron po tayong benefit na i-avail, doon po siya i-credit sa in-enroll ninyo na disbursement account. So pwedeng GCash, Maya, mga banks, pwede din po. Shopee Bank, pwede rin po. So may mga digital bank tayo, pwede nyo pong enroll yung disbursement account through this disbursement account enrollment module. And then sa mga benefit naman, yung maternity notification. So importante rin na once yung ating mga member, isa self-employed, nalaman nyo po na buntis po kayo, pwede na po kayo mag-notify online, di nyo na po kailangan magpunta pa sa SSS branch para i-notify na buntis po kayo. So you just do it online. And then yung updating ng contact information, pwede nyo na rin po siyang gawin through that my.sss account. And then lastly, para naman po mas maging responsive yung aming mga serbisyo, meron po tayo laging at the end of your transaction, meron po tayo laging customer satisfaction survey. So with this, with your answers, dito po namin nakukuha yung mga inputs and suggestion po ninyo para sa amin, para naman mag-gauge namin kung satisfied po kayo sa serbisyo na ibinibigay namin sa SSS, or kung meron po kayong mga recommendation or suggestion, pwede nyo po ipadaan dito sa ating customer satisfaction survey. Moving on, yung ating na-mention ko nga, the disbursement account enrollment module, yung DAEM na sinasabi. So dito naman, once may SSS, my.sss account ka na. So dapat i-enroll mo na ngayon saan bang bangko or saan bang
digital wallet ko i-deposito yung loan or yung benefit ko. So through this, pwede mo siyang gawin online. Magsasubmit ka ng disbursement account mo, i-enroll mo siya. Kailangan mo lang yung proof of account. Let's say yung bangko mo or yung ATM mo. Pakita mo, make sure lang kita yung pangalan at saka yung bangko at saka yung account number. And then may guide naman yan. And then i-upload mo rin yung valid ID mo. And then magsi-selfie ka kasama yung valid ID at saka yung proof of account mo. And then that will go the process of verification and approval ng SSS personnel. So it's important also na kapag nagbabayad na tayo ng contribution, mag-enroll na rin tayo ng disbursement accounts natin. So pwede kang mag-enroll ng multiple accounts, depende sa'yo. So kung meron kang GCash, Maya, may digital bank ka, meron kang mismong bank, let's say Union Bank account, pwede mo siyang enroll dito as your disbursement account para sa mga loan or sa benefits na i-avail. Next natin yung usap tayo. Ito naman yung program ng SSS na pwede kang makipag-transact sa SSS personnel through online. So meron din tong mga knowledge base na compile namin kung may tanong ka about contribution payment, may tanong ka about registration or maternity. So meron na tayong mga knowledge base dyan. Ibig sabihin, search mo lang yon, meron na siyang mga ipapakita sa yung mga sagot na pwedeng makatulong na sa iyo kasi kung yung mga tanong mo is talagang yung common na natatanong naman ng mga membro. So nabubuo namin siya as knowledge base para sa mga members natin na kung sakaling yun din yung same question, pwede yung makuha yung sagot through that. Or pwede rin naman kung sakali gumawa ng ticket para isalay yung concern mo. Kung may concern ka about benefit claim o kaya naman may concern ka about how to avail of such benefit or nagpa-follow up ka, pwede kang mag-create ng ticket. And then hintayin mo lang yung sagot ng SSS representative natin. So meron tayong representative na pwedeng tumulong at gumabay sa bawat question mo or problem mo sa SSS through this Usap Tayo portal. Next is yung ating mobile app. Yun nga, na-mention ko kanina, nasa 38.3 million downloads na meron tayo sa mobile app. So, ibig sabihin, most of our members now are using this mobile app para maging updated sila sa SSS nila na records. At saka, dito na rin sila nagtatransact kung magpa-file ng salary loan, pwede na siya dyan. May gustong i-view na information there about their contribution, ilan na ba? Tapos na ba yung binayad ko na contribution for the month, pwede mong ma-access through this mobile app. So yung user ID and password na ginamit mo sa my.sss, same din yung ilalagay mo dito sa mobile app. So nandyan, may mga QR codes tayo na sinishare para if you wanted it to download, when you have this presentation, scan nyo lang yung QR code, then i-download nyo yung mobile app. Next natin is yung e-center sa SSS branches. Dahil nga ang SSS nagtatransform na to digital services. So may mga members naman tayo na kailangan pa rin nating gabayan at tulungan para makapag-transact online. So sa ating mga branches, meron na tayong e-center na pwedeng tumulong, na may mga member service officers tayo dyan na pwedeng tumulong sa inyo para makapag-transact kayo online. So, dapat personal ito. Hindi nyo pwedeng iutos sa iba dahil nga it's your own account. Very important na ang katransact namin is yung account lang, yung account holder mismo, yung SS member mismo. So, hindi pwedeng i-authorize. At saka secure, at saka iwas sa scam din. Dahil kung nalaman nung ibang tao yung account information mo, pwede niya magamit yan to file for loan, to file for benefit. So make sure na hindi nyo rin i-share sa iba yung inyong my.sss account or kung sakali man na magtatransact kayo through our e-center, yung mga personnel natin dyan, sila yung gagabay sa inyo. How to register, how to create an account, paano mag-file ng loan or benefit, or kung may mga inquiry kayo na about the status, pwede nyo rin magawa through this e-center. And then once na matulungan na namin kayo at matutunan na ninyo kung paano mag-transact online, so you can do it on your own na. So if you go back to your home,
And then, meron kayong mobile app or laptop or computer, pwede nyo na gawin sa bahay ninyo yung SSS transactions. Next, ito yung latest program natin that was launched in 2022. Yung ating SSS console loan with condonation of penalty. So kung yung ating mga members ngayon na nakikinig, yung nandito sa ating webinar, Eskwela, na meron na kayong kakilala, kung di man kayo, may kakilala kayo na meron ng past due loan, matagal nang na-loan, pero hindi na nakapagbayad. So meron tayong program ngayon na i-consolidate yung loan, tapos i-condone yung penalty. Ibig sabihin, hindi na po babayaran yung penalty. Malaking bagay ito dahil yung mismong principal loan amount saka yung interest nito, yun na lang po ang babayaran nyo sa SSS in full or in installment. Tapos po, mako-consolidate na nga po kung meron po siyang multiple loan, kung meron po siyang salary loan, may calamity loan. Dati ho, meron tayong in-offer pa na emergency loan or restructuring ng loan at hindi niya rin nabayaran yun. So, pwede niya na po i-avail yung ating console loan na wala na pong, hindi niya na ho babayaran yung na-accumulate na penalty. So make sure lang na itong ating members hindi pa ho nakapag-avail ng final benefit, like wala pa ho siya retirement benefit. Di rin ho siya na disqualify due to fraud sa SSS. Saka meron po siyang active na my.sss account na access niya po yun kasi po ang pagpa-file ng ating console loan through online na po. So meron lang po a few steps na susundan niya. And then, kung ipipay niya in full, so papakita na sa kanya magkano yung babayaran. Kung installment naman, papakita na po sa kanya through the process kung magkano yung magiging monthly installment yan. So, share po natin yung information about this SSS console loan program, lalo na po doon sa mga miyembro natin na may mga past due na short-term loans na may mga malalaking penalty na. So, sayang po yung program na ito na hindi mai-avail ng mga miyembro natin, lalo na doon sa may mga delinquent loan accounts. Moving on, yung ating social media accounts. This is always part of our Eskwela and talks, no, across all kung may mga pumupunta po sa inyong mga SS representatives. And kung nakikinig po kayo sa aming mga social media channels, lagi po naming sinasabi na always get it straight from the source. So ito po yung aming mga official SSS social media accounts. So meron po tayong Philippine Social Security System-SSS, yung may blue check po as verified. Meron din po tayong Twitter account, yung @PHLSSS. Meron po tayong Instagram, may blue check na rin po yan, MySSSPH. Ating YouTube channel, no? Please follow and subscribe. Meron po tayong MySSSPH. Meron na rin po tayong Viber account, MySSSPH updates. And then sa ating TikTok, dito nagpo-post tayong mga quick videos na pwede nyong mapanood kung may question kayo about, or kung may mga gusto kami iparating sa inyo about how to register, contribution, benefits. So sa TikTok, please follow ating TikTok na page, MySSSPH. So, it's always important na alam nyo yung ating mga official social media accounts para iwas po tayo sa mga scam, iwas po tayo sa fake news. No? So, from these official social media channels, you can be assured na yung ating information is up to date and wala pong fake news dito. Thank you po. And then next natin, yung ating SSS hotline. So, kung sakali man na may gusto kayong malaman about SSS, so ang ating hotline, 81455. This is available from Mondays through Fridays from 7 a.m. to 10 p.m. So, yung ating mga member service officers, tutulungan kayo at tutugunan yung mga katanungan ninyo about your SSS queries, information, follow-up, o kaya naman meron po kayong gustong ipa-generate na PRN, pwede rin po dito sa ating hotline. And then to recap, these are the 6 steps that we wanted to share with you for our future self-employed members, or kung meron po kayong kakilala na pasok dito sa programa natin na membership for our self-employed. So una, magrehistro bilang SSS, sa SSS bilang self-employed. Pangalawa, mag-generate tayo ng PRN. So we had various ways of generating PRN.
Then gamit yung inyong payment reference number, magbayad ng SS contributions, pwedeng online, over the counter, through the app, through the banking apps. And then mag-register online sa my.sss or sa SSS mobile app para up to date kayo sa records ninyo online or through the mobile app. And then mag-enroll ng disbursement account early on kahit wala pa po kayong i-claim na loan o magpa-file ng loan or benefit. Mag-enroll na po tayo ng disbursement account. And then kung sakali man na magpa-file ng benefit or loan, we'll just do this through the my.sss or sa ating SSS mobile app. So 6 easy steps para maging updated at para maging protektado po tayo ng SSS para sa ating mga self-employed members. With that, let me end my presentation. Ano man ang iyong hassle sa buhay, sa SSS, protektado ka. Thank you! Hi, maraming salamat Sir Richard sa detalyanong pagpapaliwanag tungkol sa self-employed. So bago tayo dumako sa ating Q&A, gusto ko lang din i-echo yung sinabi ni Sir Richard kanina patungkol sa ating console loan. Kung magtatanong yung mga participants natin, yung mga members natin dyan, kung meron bang condonation ngayon, yun yung palaging tanong, abay meron. So kung kayo ay may salary loan, emergency loan, calamity, or dati na kayong nag-loan restructuring program, tas hindi na nabayaran, matagal na, nag-penalize na siya. Ang gagawin natin doon ay maaari nating i-apply sa console loan. This will be done via your registered online account. Just hover your cursor to loan and then nasa pinakababa yung apply for past due consolidation of condonation with penalty condonation. So basically, gagawin nun is pagsasamahin kung ano man yung loan yung nakabukas, and then from there tatanggalin yung penalty. You have an option for one-time payment, meaning isang bayaran lang. Kung medyo mabigat naman, maaari nating bayaran yung 10%, and then from there, yung mga susunod na pagbabayad is monthly amortization. So, ayun lamang mga ka-eskwela. For now, babasahin na muna natin yung mga nag-gather nating questions through our chat facility. So, Richard, okay na po ba tayong magsagot ng mga questions natin? Yes, sir. Opo. Shoot po, sir, sa mga questions. We will be happy to respond to the questions posted sa ating Q&A. Okay. Ito, sayang hindi niya nabanggit yung pangalan niya. This is coming from anonymous participant. What will be the advantage of being tagged as self-employed member compared to an SSS voluntary member, Sir Richard? Advantage. So, unang-una, maraming advantages yung ating self-employed. Yung sinasabi nating tamang membership type. So, kapag self-employed ka, una, depende sa nature ng self-employment. Kapag self-employed ka, may mga program tayo sa self-employed members na maluwag yung deadline ng contribution. So, pwedeng yung mga informal sector workers natin, mas maluwag yung deadline. Hindi na siya dun sa quarterly na deadline. Pangalawa, covered ka ng EC, Employees Compensation Program. Dito sa Employees Compensation Program natin, ito yung pag may mga contingency ka o merong pagkakasakit, pagkabalda, or pagkadisgrasya na dahil doon sa self-employment mo, example, self-employed na, let's say, common ngayon yung napapanood ko sa social media, vlogger, motovlogger. Ibig sabihin, nag-vlog siya and then nag-earn siya ng income through that motovlogging, through pagmumotor. Na-upload niya sa social media accounts and then kumikita siya through that vlogging. So let's say for example, itong ating motovlogger na disgrasya siya during the vlogging. Kasi motor, very high risk yan. So, na-disgrasya, kailangang maoperahan or kung sakali man nagkasakit because of that, so pwede siyang mag-claim ng EC benefit bukod pa doon sa SS benefit na matatanggap niya dahil work connected yon.
in-enroll niya sa SSS na isa akong motovlogger, ito yung source of income ko, nakapag-rehistro siya, nagbayad, nagtuloy-tuloy naman ang pagbabayad, and then here comes the accident. Pwede siya mag-claim sa SSS, pwede siya mag-claim sa EC dahil work-connected yung naging source ng kanyang accident. No? So, it's very important na tama yung ating pagkilala ng membership type from being self-employed or from being a voluntary member. So, kung meron tayong source of income na pwede nating sabihin self-employed tayo dahil independent pursuit yan nung ating source of income. Marami na kasing gig ngayon na pwede nating gawin eh, di ba? So, pwedeng online, freelancing, pwedeng nasa informal economy ka na gumagawa ka ng hustle mo, no? So, lahat yan, kung i-adapt natin, pwede ka maging self-employed member. Instead of, kung voluntary member, wala po kasi siyang easy benefit. And then, sa deadline, tulad na na-mention ko, naka-fix po siya doon sa quarter of the month. Let's say for the first quarter, ang deadline on April 30. So yun. So yung dalawang yun, it's very important na ma-emphasize natin yung bakit kailangan tama yung pagre-rehistro na ating member as self-employed. That's it. Sana clear Sana clear yung ating sagot sa ating anonymous sender. Ayun, thank you Sir Richard sa pagsagot. Hopefully nasagot yung or naliwanagan lalo yung ating anonymous member. Sir, yung retroactive payment, matagal na may business pero now lang nag-register. Pwede pa ba 'yun? Yes. So siya yung may-ari ng business. Tapos let's say sabi niya nga retroactive, matagal na. Let's say nag-start siya nung 2020 pa. Na nagbi-business, siya yung may-ari ng business na yon. Magre-register siya ngayon, February, o kaya naman bukas, Feb 29, or sabihin natin next week na siya may time pumunta sa SSS. So for those case na baka possibly may SS number na ito, I'm assuming may SS number na. So pupunta siya sa SSS, dala-dala niya na yung na-download and na-accomplish niya na member data change request. So i-report niya doon, I'm a business owner, kailan siya nag-start, let's say 2020, tapos magkano kita niya, let's say 10,000 every month. So ipo-process ng ating member service officer yon, pero hindi niya nababayaran yung hulog niya since 2020. Start siya ngayong, let's say March 2024, dahil ngayon lang siya nagparehistro bilang self-employed. Di na po yun sisingilin ng SSS, wala po tayong retroactive payment for self-employed members. So, don't worry. Importante sa SSS, makapag-rehistro po kayo at makapagsimulang magbayad. Hindi po namin hahabulin yung mga nakaraang buwan or taon na naging self-employed na kayo or nagsimulang magnegosyo na bilang self-employed. Ayan, thank you Sir Richard dun sa follow-up question natin. Question number 2 natin. This is from, hopefully nalagay niyo yung pangalan niya. Ayun, kay Sir Jom. Ayan. Currently, employed ako at may mini grocery. Kailangan bang mag-register din ako bilang self-employed kahit employed ako? Paano po yung contribution? It's a good question, sir. Oo, very timely yung question ni Jom. Actually, wala siya dun sa slides. I assume si Jom very particular dito sa question na to. And nakinig siya kasi ito talaga wala dun sa mga pinresent ko. So una, tanong niya is, kailangan bang mag-register ako bilang self-employed, being a mini grocery owner? Sa SSS, meron tayong program na meron kang multiple membership. Kasi hindi naman yan first pa lang sa SSS membership. No, may mga employed members tayo, like sa case ni Jom na meron din siyang side hustle, kung tawagin natin, may mini grocery siya. So yung side hustle mo sa buhay, Jom, pwede ka pa rin mag-rehistro bilang self-employed member na SSS. Pwede ka pa rin maghulog ng self-employed contribution mo sa SSS. Ang gagawin ng SSS dyan, i-combine yan. So yung employed contribution mo plus your self-employed contribution, i-combine namin yan. Kung sakali man dumating sa point na mag-e-excess ka na doon sa maximum
yung 4,213. Yung excess nun, i-refund namin sa iyo kung sumobra. At saka kung sakaling meron ding share yung employer mo dahil nga employed ka at the same time self-employed, meron ding refundable amount sa employer mo. So ang tanong, pwede ba? Yes, pwede kang mag-self-employed member at maghulog. Then ang gagawin sa yung contribution, i-combine ni SSS yan. So ako naman, kung tatanungin mo ako, wala sa tanong mo ngayon, kung tatanungin mo ako, John, kung anong benepisyo nun, mas mamamaximize mo yung contribution mo. Maaari kasing itong sa employment mo ngayon, hindi ka pa doon sa maximum bracket ng contribution. So kapag in-add natin itong self-employment mo, maaaring mas malaki yung makontribute at maipon mo ngayon sa SSS pag kinumbay natin yan. So the more and the higher the contribution that you save with SSS, later on in life, kung sakaling meron kang gustong bilhin, gustong mag-loan, may bibilin ka or magpapalaki ka ng mini to grocery na, maging source mo ng iyong pagpapalaki ng negosyo yung SS loan. O kung sakali naman na may benepisyo kang gustong i-avail pagtanda mo, mas malaki yung matatanggap mo dahil mas malaki yung nahulog mo sa SSS bilang employed plus self-employed. So pwede yan, job. Good yan. Pwede natin i-register yung iyong membership as self-employed, as combined, as a dual membership ang tawag natin dyan. So qualified ka dyan, job. Thank you. Thank you, sir. And hopefully nasagot and na-satisfy si Sir Jom doon. I'm sure same din siya ng scenario sa mga multiple employers natin, mga professors natin na iba-iba yung mga pinagtuturuan na universities. Yes. Meron din tayong ganyan eh. Employed plus employed to another company. Yes. For our next question, this is from Anonymous. Hindi na nalagyan yung pangalan niya. Sayang. Itatanong ka lang po tungkol sa mga kargador namin dito sa stall. Paano po sila magkakaroon ng contribution sa SSS? I think this is pertaining to the documents, sir, kung meron bang requirement. Okay. So yung ating mga kargador dito sa stall nila, hindi siya pwedeng self-employed program eh. Pasok to sa covert employee program. Meron na kasi itong possibly employer-employee relationship. So para magkaroon kayo ng SSS sa inyong kumpanya o possibly dyan sa stall ninyo na meron kayong mga empleyado na kargador, pumunta lamang po kayo sa pinakamalapit na SSS branch. Meron po tayong mga account officer na naka-designate, depende po sa address ninyo. Then sila po yung mag-a-assist sa inyo para makapag-rehistro po kayo bilang unang-una company at mai-rehistro nyo rin po yung inyong mga empleyado, yung mga kargador ninyo bilang empleyado nga ng kumpanya. And matulungan po nila kayo how to register, and then next is paano magbayad, magde-deduct ng contribution. So yan po, meron po tayong mga account officers na handa pong mag-assist sa inyo sa mga branches natin, na sila po yung naka-assign para dito sa mga gantong company or employer registration at saka contribution. And thank you so much, Sir Richard, and hopefully nakatulong tayo dun sa mga kargador natin dun sa stall ninyo, no? So for our next question, this is from a company called Goliath Tiny Tea House. Meron po kaming staff na twice a week lang pumapasok dahil nag-aaral. Pwede po ba siya mag-self-employed? Goliath Tiny Tea House, pwede ba siya mag-self-employed yung staff na 2 times a week lang pumapasok? I think Goliath Tiny Tea House, hindi siya coverable under the self-employed program. Dahil nagiging regular na yung kanyang pagpunta or pagpasok sa inyo. Dahil nga kahit twice a week lang yan. Nagiging regular form of employment niya na ito. Pasok na po ito dun sa program natin na covert employee. Ibig sabihin kayo bilang Goliath Tiny Tea House, i-report niyo na po siya bilang employee, although twice a week lang. Depende naman po sa sinasahod niya for the month.
yung kanyang basihan kung magkano po yung i-deduct nyo sa kanya bilang covered employee po, hindi po self-employed program natin. So, i-report nyo po siya bilang empleyado, and then kung magkano man po yung magiging kabuoang kita niya for the whole month, doon sa twice a week niya, let's say 8 times a month siya, yun po yung magiging basehan kung magkano po yung i-remit, i-deduct and i-remit po ninyo na hulog para dito sa staff ninyo. So, pasok po employee program po natin. Ayun, thank you. Sir Richard, since meron ng ng employee-employer relationship, covered na talaga to. So, salamat. For our next question, this is from Anonymous. Gusto ko pong mag-contribute. Paano po kami magbabayad at magkano? Magkano daw, sir, at papaano yung pagko-contribute nila? Okay. So dito sa question na to, magkakaroon na lang ako ng assumption. Unang-una, since nandito siya sa ating e-square, possibly self-employed member, self-employed person itong ating si Anonymous na nagtanong. So kung self-employed member ka, paano kami magko-contribute or magbabayad? Una, magre-register po muna kayo bilang self-employed. So kung sakaling meron na po kayong SS number, meron pong form na pinilapan, and then isasubmit niyo po ito sa SSS. Now, once na ma-approve na po yung inyong self-employment, meron pong ibibigay sa inyo na amount kung magkano po yung babayaran ninyo. Pwede rin po during that enrollment, makapagpa-generate na rin po kayo ng PRN. So through that PRN, yun po yung gagamitin nyo para magbayad po kayo through our payment partners. Pwede sa GCash, Maya, sa ating mga online banks. Pwede po siya. Pwede rin over the counter sa Bayad Center, sa SM. So yan po yung mga ating mga payment partners. So una, pagrehistro. Pangalawa, mag-generate po tayo ng PRN kasi yun po yung gagamitin natin sa pagbabayad. And then pangatlo po is magbayad na po tayo sa ating mga payment partners. And then as a reminder po, we really recommend na makapag-create na rin po kayo ng inyong mga account, po online, yung ating my.sss account, para ma-monitor nyo naman po yung inyong records. Anytime po yan, available naman po yung ating SSS, my.sss online. So, mamomonitor nyo po kung napopost na po yung inyong mga hulog every time na nagbabayad po kayo. That's it. Ayun, thank you so much, Sir Richard. And for our last question, this is from Sir Dan Dansoy. Ano po yung requirements para mag-register ng self-employed, Sir Richard? Yun. So Sir Dan Dansoy, wala po tayong inire-require na any document para patunayan na self-employed po kayo. Ang ipapakita nyo lang po sa ating branch personnel, yung ID nyo lang po, para lang po patunayan na kayo po si Dan. Kasi ito yung SS number ko, papakita ko lang, ito yung ID ko, ako si Dan Dansoy. And then magre-register lang po ako as self-employed. Isa po kung let's say, pwede kang, let's say, tulad na na-mention natin example kanina, self-employed siya na virtual assistant, si Dan. So, lagay nyo lang po doon kung anong form of self-employment, virtual assistant ako, kailan ako nag-start, let's say 2024, magkano yung kinikita mo every month. So, let's say 10,000, 20,000 per month. So, yun po, fill up form, and then wala pong isasubmit na requirement, kailangan lang ipakita ninyo na kayo po talaga yung may-ari ng SS number na yun through presentation lang po ng valid ID, or kung meron na po kayong UMID, better po. Kung wala naman, any government-issued ID. And then, i-accomplish yung form. And then, ipapacilitate namin yung approval ng inyong self-employment. Then, that's it. Registered na po kayo as self-employed. Now, to complete the process, so, magbabayad po tayo ng contribution after registration every month or every quarter po. So, importante rin po na after po nating makapag-register, maituloy naman po natin to payment para protektado po tayo bilang miyembro ng SSS. Ayan. So maraming salamat, Sir Richard, at sa mga ka-eskwela natin na nasagot yung mga tanong. Maraming salamat.
maaasahan, ang kabalikat ng bayan. Handog sa miyembro, serbisyo magkabago. Express